Kung mapapansin mo, ang iba't ibang sikta, relihiyon at denominasyon, tinatawag ang Diyos na Diyos, God, Creator, Panginoon, at Ama, tinatawag siya. Pero ang Allah, ito ang pansariling pangalan ng lumikha. Kung ang Diyos, ang Rab, ang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay may mga pangalan ang kanyang nilikha na mga hayop, halaman, mga insekto, kalikasan at tao, may mga pangapangalan, lalo na ang tagapaglikha. Ang pangalan tagapaglikha ay ang Allah. Ang Allah ay salitang Arabic, nang ibig sabihin ay God, Creator. Siya ang Rab, siya ang Panginoon. Ngayon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Ang Quran, kapatid, ito po yung sinasabi niyang salita ng Diyos ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Narito ang salita ng Diyos, ang banal na Quran, na ang sino mang nais magkaroon ng matuwid na pamumuhay, basahin niyo ito. Huwag siyang magdalawang isip. Dito ang pagtatagumpay sa mundo tungo sa kabilang buhay, ang pagbabasa ng kanyang salita. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng ating Panginoon. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng propeta Muhammad. Si propeta Muhammad, kapatid, siya po ang huling propeta. Kung may naunang propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, si propeta Muhammad ay huling sugo ng Diyos ng Allah. Kaya bilang isang mananampalataya, hindi tayo pwedeng magtangi. Lahat natin mahalin, igalang, irespeto ang mga propeta. Lahat ng mga propeta ay isa lamang ang lumalabas sa bibig nila. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah. La ilaha illahuwa. Iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. Nais kong ibahagi sa iyo ng maikling sandali lamang ang kagandahan ng relihiyong Islam. Kung mapapansin mo, dalawa ang relihiyon. Bakit? Yung isang relihiyon, ito po yung tinatawag na man-made, gawa-gawa ng tao. Rizalista, hinango sa pangalan ni Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Pero sinong propeta, sahaba, disipulo, o mga kasamahan ng mga propeta na nagsabi na gumawa tayo ng relihiyong maliban sa Islam? Hindi nila ito gagawin. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكَافِرِينَ. Whosoever desire, seek other religion other than Islam, it will never be accepted of him. And thereafter, he will be one of the loser. Sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At siya ay magiging kabilang sa mga talunan. Sapagkat gumawa siya ng ibang relihiyong maliban sa Islam. Kung tutuusin, kapatid, bago dumating ang Christian Catholicism sa Pilipinas, nauna na ang ating mga ninuno. Na ang ating mga hero, si Raha Suleiman, Raha Umabon, Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Dumaluglog. Sila ang mga warrior na ipinagtatanggol nila ang Pilipinas at ang kanilang relihiyon ay Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay peace, kapayapaan, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ngayon, kapatid, lahat tayo ay naka-experience ng pumunta sa lamay. Nakakita na tayo na may mga namatay. Nasa sinapupunan, inilabas patay na, ilang araw inilabas patay na, at pagkatapos yung mga bata matanda, di ba? Marami ng mga namatay na nauna sa atin. Ibig sabihin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Ngayon, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Luqman chapter 31 verse 34, Inna Allaha indahar ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaiza wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadrim summada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi aya ardin tamut. Inna Allaha alimun qadir. Ibig sabihin, sinabi ng Allah, ang Allah lamang ang siya nakakaalam sa mga darating na mga panahon o kailan magugunaw ang mundo.
Ang Allah lamang ang nakakaalam at siya ang nagpapamalisbis ng ulan. At siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. At walang sino mang nakakaalam kung magkano ang niyang kikitain, at walang sino mang nakakaalam kung saan siya mapapanaw, mamamatay, babawian ng buhay, o saan anong kamatayan, saang lugar. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngayon kapatid, itong oras na ito, pinahintulot tinakda ng Diyos ng Allah na magkausap-usap tayo upang magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman sa Islam na ang kabilang buhay ang tunay na buhay. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ang kabilang buhay ay mas mainam kaysa sa ngayon, sapagkat ang buhay dito ay may katapusan. Pagkatapos natin isilang, lumaki, manghihina, magkakasakit, mamamatay. Walang pinipili ang kamatayan. Lahat makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Bago dumating ang kamatayan, ito ang pinakamainam. Paano tayo magkakaroon ng kasiguradang kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang, kung anong ginawa ng mga propeta gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Lahat ng mga propeta, mga sahaba, disipulo, lahat sila ay sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang magsabi ng la ilaha illallah mula sa kaibuturan ng kanyang puso, Muhammad Rasulullah, bago dumating ang kamatayan niya, nagsabi siya, at siya ay namumuhay bilang isang pagsunod, pagsuko sa utos sa batas ng Allah, pamamaraan ng propeta, dumating ang kamatayan niya, sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Walladina amanu, wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are the dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa tayo ng kabutihan, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ayaw maniwala nila ng impyerno, mananatiling may impyerno. Ayaw nilang maniwala na may paraiso para sa mga tao na naniniwala, nananalig sa kaisa ng Allah. Kaya hindi natin alam ang mangyayari mamayat bukas. Yesterday is gone, tomorrow is another day, and we do not know what a day may bring forth. Kaya bago tayo maghiwalay, nais kong maging kapanalig kayo ng mga propeta, ni Birhen Maria, ni Jesucristo, lahat ng propeta. Gusto ko maging kapanalig tayo sa isa't isa. Simple lang ang gawin natin, tatayo sa saksi, maniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya aanyayahan ko kayo. Ganyan lang ka ng kamay kapatid. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay ko ay binabati ko bilang isang kapanalig sa mga kapananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon tayo ay magkakapatid na sa pananampalataya. Mula payo ko sa ating sarili at sa inyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo'y sumunod tumalima sa utos at batas ng Allah. Pagsikapan natin gumawa ng maraming kabutihan, maging matimbang ang kabutihan, at sikapin natin iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan nang sagang tayo ay magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Assalamualaikum. Sabihin mo, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.